Mm. Hello po, kumusta na po kayo? Welcome back po ulit sa Lutong Pinoy sa Amerika. And for today's video po, tayo naman po ay magluluto ng isang napakasarap na merienda. Magluluto po tayo ngayon ng seafoods pansit malabon. Dahil nasa Holy Week pa rin po tayo, hindi po tayo gagamit ng karne dito sa ating pansit malabon. Ito po yung mga kakailanganin nating sangkap. Meron po tayo dyang mantika, patis, durog na paminta, bawang, sibuyas, hipon, pusit, tahong, yung tubig na ipang-dissolve po natin sa ating cornstarch. Tapos meron tayong shrimp cube. Yung tubig na gagamitin natin para sa ating sauce. Tapos meron po ako ditong tofu. Piprituhin ko siya. At siya po yung alternate natin sa ating karne. Tapos naghiwalay lang po ako ng konting balat po ng hipon. Kukunin po natin yung katas niya. Isasama po natin mamaya sa ating sauce. At para naman po sa ating toppings or yung ating pang-garnish sa ating pong pansit malabon, meron po tayo ditong napa cabbage, nilagang itlog, yung ating bawang na piprituhin natin para sa fried garlic. Tapos meron tayong dahon ng sibuyas. At ito po yung ilalagay ko pong chicharon, yung cropek. Dahil di nga po tayo gagamit ng karne, kaya ito na lang po yung gagamitin natin. Tapos meron po tayo diyang tinapa flakes, yung atin pong calamansi juice. At naibabad ko na po ito, 3 hours na po siyang nakababad. Yung ating noodles na lulutuin po natin para sa ating pansit malabon. Okay guys, umpisa na po natin ang ating pagluluto nitong ating seafoods pansit malabon. At pakicheck nyo na lang po sa description below lahat po naman kailangan nating sangkap. Sa mga bago po sa aming channel, sana po mag-subscribe kayo sa Lutong Pinoy sa Amerika. Painit na po tayo ng ating mantika para po sa ating fried garlic at saka po yung tofu. Yan, hintayin po natin uminit yung ating kawali. Lagyan na po natin siya ng mantika. Mainit na yung mantika, lagay natin yung bawang. Ngayon pwede na natin isunod yung ating tofu. Dito naman po sa kabila, isalang po natin yung ating tubig. Naglagay na po ako ng tubig dito sa pot para pakuluan po natin yung noodles natin at palambutin natin. Kan naman po natin tong ating tubig para sa ating noodles. Pwede na natin siya lagyan ng konting asin. At saka ng konting mantika. Yan. Ngayon kumukulo na siya, pwede na natin ilagay yung noodles. Tapos, balik po natin yung takip. Hintayin po natin lumambot yung ating noodles na mga 10 to 12 minutes lang. Hintayin naman po natin itong ating pinipritong tofu. Tuloy-tuloy lang po tayo hanggang maiprito natin ang mga tofu natin at hiwain natin sila ng pakwadrado mamaya. Ngayon, check na natin yung ating noodles. Malambot na siya. Yan. Yeah. Okay na siya guys. So, i-off na natin yung stove at ilagay natin siya sa strainer. Yan. Set aside muna natin to guys para tumulo naman yung excess water niya. Tayo mag-umpisa sa ating sauce, salain lang natin tong ating hipon para makuha natin yung katas ng hipon at ilalagay natin sa ating sauce. Okay guys, umpisa na natin yung ating sauce. Dito sa ating parehong kawali na lang yung pinagprituhan natin ng bawang at saka tokwa. Dito na tayo magigisa. Lagyan na natin lahat yung ating mantika.
Tapos susunod ko yung ating bawang. Pwede na natin lagay yung ating sibuyas. Ngayon guys, maglalagay na ako ng atswete. Kalahati muna nitong isang plastic. Sunod ko yung ating hipon. Lagay na rin natin itong tahong. At saka yung pusit. Titimplahan lang natin ng black ground pepper o yung paminta. Saka maglagay muna tayo ng konti nitong patis. Para may lasa na yung mga shrimp natin o yung ating mga seafood. Hintayin muna natin mag-orange yung ating shrimp, tapos pwede natin silang tanggalin para ipang toppings natin mamaya ilagay natin dito sa bowl. Ngayon yung ating mga shrimp, hinaan natin ng konti yung apoy. Yung ating mga shrimp at saka yung tahong, kukunin natin. Gagamitin natin pang toppings mamaya. Ito guys, nagiwalay lang ako ng konti para pang garnish natin sa ating pansit malabon. Ngayon, ang gagawin natin, susunod natin ilalagay itong katas ng shrimp. Gawin lang natin sandali. Tapos ibuhos na natin itong ating tubig. Yung ating patis at yung ating shrimp cube. Yan. Hayaan muna natin itong kumulo guys at i-dissolve natin yung ating cornstarch sa tubig. Tapos maglalagay pa tayo ng konting atswete para maganda yung kulay ng ating pansit malabon. Ngayon guys, kumukulo na yung ating gagawing sauce. Pwede na natin ilagay itong ating atswete. Dinisolve ko lang to sa sa mainit na tubig dahil yung ating nabibiling dito atswete powder. So kailangan mo siya talagang tunawin sa tubig para hindi siya magbuo-buo. Ngayon pwede na natin ilagay yung ating cornstarch. Dahan-dahan lang natin ibubuhos, tapos halo-haluin natin para hindi siya magbuo. Tikman natin guys kung anong lasa niya, kung kulang pa siya sa ating asin. Wow, sarap niya. Kahit wala tayong karne, napakasarap pa rin ng ating pansit malabon. Maglagay pa tayo ng konting asin. Mga half teaspoon. Medyo matabang lang ng konti. Yan. Lutuin natin para matunaw yung asin. Konting kulo na lang ito guys at luto na yung ating sauce. Okay guys, luto na tong sauce natin. Patay na natin yung stove. At palamigin lang natin siya ng konti para ilagay natin sa ating noodles. Okay. Pag lumamig to, lalapot pa ng konti kaya okay na yan. Pakasarap niyan guys. Okay.
Habang hinihintay natin lumamig yung sauce natin, hiwain muna natin itong ating mga tofu. Yan. Tapos, hiwain din natin itong ating mga itlog. Or, kukunin ko yung egg slicer. Doon ko na lang sila hiwain. Matalupan ko na to guys. Para naka-ready na yung ating ilalagay na mga sangkap para sa ating pansit malabon. Okay, pwede na tayong mag-assemble ng ating seafoods pansit malabon. Lagay natin yung noodles dito. Lagyan natin siya ng sauce. Tapos haluin natin. Dagdagan pa natin ng konti. Ngayon lagyan natin siya ng kalahati muna nitong ating tinapa flakes. Itong ating tofu. Lagyan natin itong cabbage, bawang. Mix muna natin. Pwede natin siya lagyan ng calamansi juice. Yan, para may laman siya sa loob at saka sa top niya. Kaya inahati-hati natin yung mga sangkap natin. Tapos lagyan ko rin ng konting green onions. Bago natin siya ilagay sa ating serving plate. So dito itsura guys ng ating cropek. Dudurugin natin to. At isasama natin. Masarap ito guys. Itong fish na to. Galing pa ng Philippines to eh. Pero nabibili lang namin siya sa Asian market. Durugin lang natin siya. Saka natin siya isasama dito. Haluin ulit natin. Tapos guys, nag-mash din ako ng isang itlog. Isama natin dito. Napakasarap nitong ating seafoods pansit malabon dahil ang daming sahog. Diba? Okay, halo-halo na natin. And pwede na natin siya ilagay sa ating serving plate. Transfer ko siya dito. Okay guys, ito na po ang ating finished product ng ating seafoods pansit malabon. Napakasarap po niyan guys, gayahin nyo po. Ayan. Thank you so much po for watching. Sana po nagustuhan nyo yung recipe natin ngayon. Kahit po wala tayong karne, pwede po tayo magluto ng pansit malabon. Napakasarap po nito guys. Ingat po tayong lahat. Maraming salamat po sa panunod lagi sa aming YouTube channel. At sana po mag-subscribe kayo kung bago po kayo. At pakicheck nyo po yung other videos namin. Marami po kaming masasarap na recipe doon na pwede nyo pong ihain para sa pamilya nyo. Lalo na po ngayong Lenten season. Thank you so much guys. Ingat po tayong lahat. Tikman po natin tong ating niluto. Ito po yung
hiniwalay ko. Yan. Yung puti po na nakikita nyo, yan po yung cropek na nilagay natin kanina dito sa malaking lalagyan. Okay. Hindi na po ako makapagsalita sa sarap.